Pasado kaya o bagsak? Yan po ang performance ng Aquino administration sa loob ng 3 taon at pag-uusapan po natin yan ngayong umaga kasama si Professor Winnie Munsod. Mga kapuso, si Tita Winnie po ang chair din ng grupong Movement for Good Governance at kamakailan lang, naglabas po sila ng grado sa Administrasyong Aquino. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. O nga ikatlong beses na namin, the whole group nag-evaluate sa President Aquino sa kanyang performance. Alam nyo, ang maganda dyan, the good news is that tumataas ang grado niya every year. Nag-umpisa noong 2011, ang grado niya from a score of 0 to 10, ang grado niya 4.4 lang. Oh. Ngayon 5.77, 4.7, 5.77. So it's growing up. Of course, the bad news is that it could be better. It could be higher. Pero alam nyo, ang maganda dito sa itong grupong ito, sa administrasyon ni Pinoy, is transparent sila. Alam nyo bakit? Doon sa kanilang Philippine Development Plan, ang dami nilang target. In other words, based on yung social contract ni Pinoy, no? Hindi ba? Nung nagkampanya, meron siyang 16-point social contract. Ayon. Ngayon, naging 227 targets na. Ay talagang translate nila 227 targets and alam nila kung sino ang responsible for the targets, etc. Malinaw. Talagang malinaw. At saka hindi lang yan, yung National Statistical Coordination Board, nagpuan sila. Nakalagay kung where the targets are, they are, etc. Apparently, out of the 227, ito, government evaluation na ito, 98, talagang very good performance. 73, hindi makakamit yung target. At saka 27, they're going to either way. Pretty good, ano ha? Kaya lang, there are 30 targets na wala pang quantified, hindi malinaw. Quantified. So, Tita, syempre ang tanong ng marami sa atin, paano ba yung naging basihan ninyo sa paggrado? Ay, di sa targets nila. Doon mismo? Oo. Alam nyo kasi mga kapuso, ganyan yan, mamaya sa SONA. Siyempre, ang i-concentrate ni President, yung lahat ng magagandang nagawa. Of course. Ang co-concentrate naman ng opposition, lahat na palpak. So, somewhere in the middle is the truth. And so, yung grupo ng Movement for Good Governance, sinasabi, wala naman kaming yung kagaya ng GMA7, walang kinikilig. Tama. Ayun. So, ayun ang nangyari. Maganda siya sa magandang performance niya. For example, napakagandang performance niya sa ekonomiya. As far as the growth is concerned. Yes. Pero, alam nyo, ang objective nitong administration, and rightly so, is not just growth. It is inclusive growth. Anong ibig sabihin nun, mga kapuso? Ang ibig sabihin nun, high growth, pero massive employment creation at saka reduction of poverty. Opo. Ayan. Yung sa health, Tita, ano ba ang granado nyo dyan? Oh, wow. Ayon sa nag-evaluate sa health, talagang maganda ang taas. No, kasi last year, actually, fail. Fail sila last. For the first 2 years, fail. Ngayon, ang health, ang pinataas na ayun, nakikita natin kanina doon sa graphics. Saan yun? Hindi ko makita. Sorry, mga kapuso. Pero anyway, yung dun sa war against corruption, parang wala pa kayong nilagay na grado. Bakit po? I tell you why. Because the war against corruption, yung unang year, nagbigay kami ng grado. Kasi wala pa yung Philippine Development Plan. Pero ngayon, yung war against corruption is a lot of targets. A lot of targets. So, meron kaming governance ngayon, and the governance, tumaas rin siya, but very, very slow, from 5.2 to 5.3. In fact, yung score niya sa governance is the lowest score in the entire group. Economy, 6 yata yung score niya, governance, 5.3. Ayan, nakikita natin ngayon. Ayan. Yung education, nakikita nyo mga kapuso. Bakit nga ba medyo mababa yung education? Oo, bumaba ng konti. Because yung unang years,
kinakwan sa policy. Okay. Yung policy was being graded. Ngayon, implementation is being graded. So, bumaba from 6.3 to 5.79. Same thing with public finance, bumaba din ng grado, no? Well, that is yung public finance naman kasi merong pinasok isa pang criteria na in-evaluate. Alright. Kasi dun sa kwan is the policy fair? Alright. Ang daming ginawa yata ng BIR, mga kapuso, na is considered unfair. Yung mga ginawa nila retroactive, yung mga, when you have a new regulation, it's got to be prospective, never retroactive. Alright, pero sa mamaya, of course, sa SORA, nabanggit nyo nga, yung mga magaganda, syempre, yung Of course, ilalatag. and I'm sure Ano he's going to emphasize the growth. He will emphasize the Alright. growth. He will emphasize inflation, stability, price stability. He's correct there. I don't think he will emphasize poverty reduction because medyo he's got 4 ang grade niya Kasi nga Hindi pa ang ramdam, gano'n. Yeah, pero let us understand, mga kapuso, I'm very sympathetic to that because yung kanyang poverty reduction is a long-term program. Of course. Sa ngayon, hindi pa na-feel. It will probably be felt more. It will take time talaga. Yes, it will take time. But there is no question that he's doing something about it. Kaya lang hindi nakikita sa ating Hindi pa. status. Sa status Hopefully, natin. Employment, sa mga susunod, very oo. bad. Kasi nung this April, mga kapuso, which is, kasi we quan it up to the most possible latest. Yung employment natin, actually bumaba, hindi tumaas. Yung numero ng jobs, not just the employment rate. So overall, number 1, still could do better like anything else. The good news is that tumataas slowly ang That's grado right. niya. The bad news is it should go faster. Ayan. So, mamaya, aabangan natin kung tumataas nga ba pa rin ang kanyang grado mula sa inyong movement, o kaya mag-stay kaya. Abangan ho natin, tayong magiging, kumbaga, judge niyan. Maraming salamat, Tita Winnie. Okay. Mga kapuso, have a good day. Makikinig kayo sa SONA, ha? Magbantay tayong lahat. Ayan. Siyempre,